nandito na naman po si Malo del Santos para po magbigay ng reaction or opinion po dito kay Ate Laika, no? At sana po napanood natin po yung upload ni Daddy Frankie about po kay Ate Laika na talagang nakakaantig po ng puso, mga kapatid. Ito nga po ay talagang pinanunood ko na paulit-ulit po yung upload ni Daddy Frankie about po kay Ate Laika, no? At ang sabi nga ni Ate Laika kung paano po niya na kontak si Daddy Frankie at minisid niya, at marami na din po daw siyang linapitan na minimisid yung mga natumutulong sa ating mga kapuspalad. Ano po mga kapatid, lalong-lalo na po doon kay Ate Charmaine, dahil si Ate Charmaine daw po noon ay 10 years na ganoon. Imagine, 'di ba? Sa loob ng 10 years, marami kang linapitan na mahingian ng tulong na wala sa iyong tumulong. Dito po ba yung usapin ng DSWD? Na, 'di ba ang taga DSWD, yung gobyerno na sabi nga ni yung yan dyan po sa ating government na talaga yung pinakat mataas dyan sa DSWD, 'di ba? Sila dapat po yung huwaran na talaga pong tumulong sa ating mga kababayan. Dito na lang po tayo kay Ate Laika, na marami siyang linapitan na kahit kailan hindi natugunan yung kanyang mga mensahe sa sa government, sa mga TV station, lahat na alam niyang gumagawa ng kawanggawa, yung mga nakakatulong po. Pero ito nga, ang Daddy Frankie lang daw po ang tumugon sa kanyang message, sa kanyang panawagan. Si Daddy Frankie lang, 'di ba? Kaya nakakaiyak po talaga na may isang Daddy Frankie na handang dumamay sa ating mga kababayan. Like Ate Charmaine, 'di ba? Nakakalungkot po yung kalagayan ni tatay. Kung nakikita nyo, talagang naantig po doon ang kalooban namin mag-asawa. Kahit nga papaano, kaunti na padalahan namin si tatay para sa mga anak ni Ate Charmaine. Si Ate Laika, napanood ko, talaga pong buhos ang luha niya. Kaya ako'y nagpapasalamat, labis po akong nagpapasalamat yun sa tugon ni Daddy Frankie na nanawagan para sa anak ni Ate Charmaine at si Ate Laika. Nakakatuwa po dahil si Ate Laika, sabi niya sa upload ni Daddy Frankie, yung napanood ko, na yung una pang binigay ni Daddy Frankie, mayroon pa. Inuunti-unti lang nila, tinitipid nila, dahil hindi naman po sila ganun na umaasa na lagi pong may tulong na darating sa kanila. Kaya tinitipid niya. Natuwa po ako na talagang tulo ang luha ko nung sinabi ni Ate Laika na yung sobra doon sa binigay na 44,000, binigay niya sa tatay niya na kahit papaano pambili-bili man lang ng ulam at bigas nila. Nung tinanong nga ni Daddy Frankie kung may bigas mayroon pa naman daw po. Kaya super proud ako talaga kay Daddy Frankie na lahat ginagawa niya o ginagabayan niya yung taong mga tinutulungan niya. Nasabi nga ni Daddy Frankie, mula ngayon, wag mo nang isipin, wag mong intindihin yung mga taong hindi naman nakakatulong. Tama po yun. Kaya Ate Laika, makinig ka. Patuloy mo lang yung talagang ugali na kung anong nakita namin sa iyo, patuloy mo lang. Dahil ang blessing darating at darating sa inyong pamilya. Dahil kay Ate Charmaine, nandito ang mga simpatiya namin na kung ano ang magagawa namin tulong. Sa ngayon nga po ang ating Yumalo, ating Yumalo de los Santos, na nagdaan din po sa napakabigat na problema na hanggang ngayon, sa totoo lang,
Ang hirap-hirap po talaga mga kapatid, ang mawala ng mahal mo sa buhay. Dahil ang aking magulang talaga ang sandalan ko. Sila yung lakas ko. Kaya, ang tatay ko, ngayong isang buwan na siyang wala sa piling namin. Kaya, yung nararamdaman mo, Ate Laika, nararamdaman namin yung takot na baka pagdating ng araw ay bigla silang kukunin sa atin. Iyon talaga, hanggang ngayon, natutruma pa rin po ako. Kaya yung pag-iyak mo, nararamdaman ko yun, Ate Laika, dahil iyan ang lagi kong noon na panalangin na sana kung anong mayroon ako, hindi ko na hinahangad na sana madugtungan pa ang buhay ng aking magulang. Pero hanggang doon na lang po, kahit anong gawin natin, kung talagang kukunin na sa atin talaga ni God, kukunin sila dahil ang buhay natin, hiram lamang. Kaya ako, umahanga ako sa iyo, Ate Laika, na pinaglalaban mo ang iyong anak. Dahil naranasan ko talaga yan. Mahirap. Mahirap yung mayroon kang kapamilya na may sakit. Wala tayong magawa dahil wala tayong pinansyal. Wala tayong pera dahil sa kahirapan. Dahil ito yung lagi kong sinisigaw sa mga vlog ko na sana ang government natin, yung mga nakaupo, ang pagyamanin, ang gawaan, ang ospital na kahit tayo magpa-ospital na hindi na tayo maghihirap na mga pambili ng gamot na sana nandyan na lahat. Gaya dito sa Italia. Sa totoo lang dito sa Italia, napaka na may sakit ka, daling ka, wala kang problema sa mga gamot. At pag uwi mo, yung mga resita sa iyo, yung mga gamot na resita yan, ticket lang po, babayaran lang natin po. Wala tayong magiging problema mga kapatid. Kaya kami, dito yung mga gamot ko, mga maintenance ko po yan, libre po yan. Yun po dito ang kagandahan dahil priority na po dito yung sa mga may sakit, ospital. Talagang yun dito ang priority nila na hindi na nila po problemahin pa. Pero go lang, Ate Laika, magdasal ka lang dahil kahit papaano nandyan si Daddy Frankie na alam ko na hindi kayo pababayaan at tutulong kayo. Hindi kayo iiwan ni Daddy Frankie. Kaya sisikapin namin na mga makakatulong kay Daddy Frankie. Sa ngayon talaga ay dahil inihintay lang namin maka 40 days ang tatay ko at go na rin po ako na hindi ko na rin po masyado kailangan i-move on ko na tuloy lang ang buhay dahil alam ko na masaya na ang tatay ko na total na ibigay ko naman po na ang para sa aking magulang na ipakita ko kung gaano ko sila kamahal. Kaya tayo po na mga anak, kung buhay pa ang ating mga magulang, ipakita lang natin po na mahal natin sila, na hindi natin sila pababayaan. At ganun din si Ate Laika na nakita ko talaga yung sinseridad niya, yung pagmamahal niya sa kanyang bibi. At sa pagmamahal niya kila Ate Charmaine, ay talaga pong nakita namin yun, yung talagang sinseridad. Kaya yung mga tao naman dyan na sabi nga ni Daddy Frankie kung sino pa yung walang tulong, ay sila pa po yung talagang iba. Yung ikaw ang bibigyan ka talaga ng issue, 'di ba? Ganun po 'yon. At ako talaga maraming salamat po talaga sa mga taong malawak ang pag-uunawa at sa mga tumutulong like sponsor na hindi sila nagdadalawang isip na tumulong. Kaya I'm so proud na yung mga tumutulong na walang inihinging kapalit like Daddy Frankie. Ano po? Hanggang dito na lang mga kapatid. Sana po ay suportahan na lang natin si Ate Laika. Kung may maitutulong po tayo, maraming salamat. At yung wala naman po, basta panuorin po natin ang vlog ni Daddy Frankie at ang team niya. Ay tayo po ay nakakatulong po dahil alam niyo po ang mga viewers po talaga ang
the best po ang tumulong. Dahil kung wala po ang mga viewers talaga po, wala po tayo dito. Sila po ang pasasalamatan natin dahil yung mga sponsor po yan, financial na talagang nandyan at yung mga tumutulong talagang tunay. At dito po sa DSW, wag po tayong padalos-dalos dahil tayo po ay nakakatulong po sa taong bayan. Lalong-lalo na po yung hindi nyo nakikita, yun po ay nakikita ng mga charity vlogger na like Daddy Frankie, Ruel of Malalag, Vince TV, Pugong Biyahero, Sir Tikram, di ba? Mr. Bentiboy. Dahil si Bentiboy po, wala din po yan, di ang kagaya ni Daddy Frankie na malawak ang natutulungan niya sa mga depresyon. Pero ginagawa niya po ang lahat para po lang sa mga natutulungan niyang may depresyon. Ayun, kaya ako humahanga po ako kay Bentiboy. Ano po? Kaya sana po ay patuloy tayong tumulong na walang hinihinging kapalit. At ako po nananawagan sa inyong mga taga-government na sana po ayaan natin makatulong po si Daddy Frankie. Na kung mayroon man po na mga beneficiary na dalhin niya sa shelter niya, kaya niya naman po. Wag nyo nang isipin na pagkakakitaan. Dahil alam ko rin po, lahat tayo may hangarin. Diba? Kayong mga nakaupo sa government, mga taga-DSW, kumikita po kayo, may sweldo po kayo. Si Daddy Frankie, ganun din po. Kaming mga tumutulong sa charity, itong maliit na channel ko, pinantutulong ko rin po ito at dinadagdagan ko pa. Kaya sana nakikiusap po ako sa inyong mga taga-government, mga taga-DSWD, wag nyo na pong hadlangan ang kagayan ng Daddy Frankie at ni Vince TV. Kung mayroon din lang namang capacity, like a shelter, ayaan nyo po na tulungan o kupkupin ang mga palaboy-laboy, mga taong grasa na nare-rescue nila. Basta kaya nilang pakainin, alagaan. Kung mayroon man po na paglabag sa batas, kayo po ang mangungunang magsabi o i-advise kung ano ang gagawin nila. Huwag po tayong maging makasarili. Magpasalamat tayo, mga kapatid, mga taong government, may mga katungkulan. Kayo po ang mangungunang tumulong sa ating mga kababayan na salat sa hirap. Dahil ang napansin ko dyan sa atin Pilipinas, kung sino pa yung mayayaman, sila pa po ang yumayaman. Kawawa ang mga mahihirap. Mahirap ka na nga, lalo ka pang maghihirap. Dahil sa mahal ng bilihin natin, sa doktor, magpa-ospital ka, magpagamot ka, pira po ang kailangan. Hindi ka yung pupunta ka na lang ng ospital na gagamutin nyo. Gagamutin nyo nga po. Pero kayon po walang magawa. Bilihin nyo to, bilihin nyo ganyan. Lahat nasa labas ang mga gamot. Na panggamot nyo rin sa taong dinadala sa ospital. Yun po, naranasan ko po yun. Kaya, nakikiawa po ako, nagsusumahamo ako, sana mapakinggan nyo po ako. Kayo ang manguna para tularan kayo ng ating mga charity vlogger. Nang gaya po ni Daddy Frankie, na pagtulong sa ating mga kababayan na mahihirap. Napupulot nila yung taong mga palaboy-laboy nawawala sa sarili. Dahil alam nyo po kung bakit sila nawawala sa sarili. Gutom at kahirapan po. Gaya ni Ate Laika. Na mismong kayo na walang naiambag. Kayo pa ang mga hamak sa kanila.
Hanggang dito na lang mga kapatid. Mga viewers ni Daddy Frankie, panoorin niyo po yung vlog ni Daddy Frankie about kay Ate Laika dahil doon niyo po malalaman. Hanggang dito na lang. We love you so much po. Sana po lagi tayong makiramdam. Dahil po, diyan natin makikita ang taong tunay na nagmamahal po sa atin lahat. Maraming salamat sa mga viewers na patuloy na naniniwala kay Daddy Frankie at kay Malo de los Santos. Nandito lang po ako para mangalampag sa taong bayan at lalong-lalo na po sa government, sa mga taga-DSWD na tugunan naman po ninyo yung taong nangangailangan ng tulong like Ate Laika at Ate Charmin. Marami pong salamat sa inyong lahat. Mabuhay si Daddy Frankie at ang mga charity vlogger na gaya nila Dudong Ruel. Mabuhay kayong lahat. God bless you. We love you so much. Mag-iingat po kayo. Bye-bye! Ay! Nakakalimutan ko po. Suportahan po natin ang Team Upo at Antay Ka at Rinas Community. Thank you so much. Bye-bye!